Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Pwede ko pong makita yung mga magagandang ngiti. Amen. Hallelujah. So tunay nga po no na bawat umaga ng ating buhay, no, meron po tayong rason para magpuri. Amen. Hallelujah. Alam ko po tayong lahat, no, na may kanya-kanyang sitwasyon po tayo sa ating mga buhay. Amen. Pero, no, pinili po nating maparito ngayong umagang ito. Amen. At alam ko po kung bakit. Amen. Dahil mas mahalaga po, amen, ang salita ng ating Panginoon, ang magbigay ng puri sa Kanya, ang magbigay ng pasasalamat sa Kanya, no? At ibalik, hallelujah, ang lahat na ng ginawa niya para sa atin. Amen. Hallelujah. So, tunay nga po, no, na marami po tayong natutunan sa kwento ni David. Amen. Isa po siyang patunay, no, na anong sitwasyon ng ating buhay, no, nariyan ang ating Panginoon. Amen. In times of trouble, in times of victory, in times of distress, no, in times of harvest, in any season of our lives. Amen. Nandiyan ang ating Panginoon. Amen. Higit lalo ngayon, amen, because Jesus lives in us. Amen. We are indeed walking from victory to victory. Amen. And tunay nga that we are so blessed because Jesus Christ has already done everything. It is finished. Amen. So, sa kapanahunan po natin ngayon, wala na po tayong kailangan gawin. Amen. Kundi ang manampalataya sa Kanya at patuloy na magtiwala sa Kanya. Amen. So, tunay nga po no, na in this world, there are tribulations. But take heart, no? God has already overcame the world. Amen. So let us always choose, no, to praise God in any situation of our lives because He is an unchanging God, He is a good God, He is a faithful God. Amen. Na talagang nariyan para sa atin. Amen. There's no reason for us anymore. Amen. Para hindi magpuri sa ating Panginoon. Amen. Because Jesus looks on the heart. Amen. At sino po ang nasa puso natin? I believe it is Jesus Christ. Amen. We are worthy because of Jesus Christ. Amen. And indeed, no, every day of our lives is a celebration. Amen. It's already a celebration because of the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya kapatid, ano man ang nararamdaman mo ngayon, amen, lift your praises to the Lord. Amen. Dahil tapos na yan. Amen. If you are celebrating right now, no, meron kang pinagdiriwang sa panahon ngayon or meron kang kalungkutan sa puso mo, amen, o meron kang pinapanalangin na gustong makuha sa araw na ito, sa oras na ito, lift everything to the Lord because it is already finished. Amen. Hallelujah. So ganun po tayo kapag pinagpala ng ating Panginoon. He is indeed our greatest blessing. Amen. Kaya talagang anuman po, no, ang kondisyon ng puso mo, amen, just like David, no, in times of his distress, he still chose to praise the Lord. Amen. So alam ko po, kaya naririto po tayo ngayon, dahil yun na po yung nararanasan natin. Amen. Tunay nga na wala nang hadlang. Amen. We are not going back to zero kapag nagkasala ka. No? It's no longer like that because it is already finished, kapatid. And it is all about Jesus. Amen. Kaya talagang we are worthy, no? He deserved the highest praise. Hallelujah. Talagang ang alam ko, ang bawat puso natin ay puno na lamang ng pasasalamat sa Kanya. Amen. Dahil sa lahat ng ginawa niya sa bawat isa. Amen. So, kapatid, walang rason para malungkot. Amen. Pero laging may rason. Amen. Para magdiwang. And that is because of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So this morning, let's all stand and let's give the praise, the best praise and worship to our Lord. Oh, Jesus, we thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. It is done. It is finished. You are, you are, you are. We sing. To the one who's weary, peace to the mind that's burdened, joy rising with the morning. You are, you are. You are. It's you. You are, you are, you are.
saved you, say amen. Amen. If he healed you, say amen. Amen. If you freed you, say amen. Amen. Again and again and again. Raise our hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah and amen. Hallelujah and amen. Again and again and again. We sing hallelujah and amen. Hallelujah and amen. Hallelujah and amen. Again and again and again. We sing, look at what the Lord has done. When I was lost, he picked me up. Look at how he's overcome. He won the war, said it is done. Look at what the Lord has done. When I was lost, he picked me up. Look at how he's overcome. He won the war, said it is done. So I'll rejoice for all my days. Fill these lungs with endless praise. Oh, look at what the Lord has done. Look at what the Lord has done. Dear Jesus, look at what the Lord has done. Look at what the Lord has done. Hallelujah. He saved you, he healed you, he freed you. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Let us continue to sing our praises to the Lord. Let's hymn praises. Let's shout a victory. Hallelujah. Oh, let's praise. Let us praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. Praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. So my praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I've got to praise the Lord. Oh, my soul, I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're all over all. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Come on, come on. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I've got to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Hey. Oh, come on. Let's sing praises to the Lord. Oh, we praise your name. Yeah, sing with me, church. Hallelujah. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're so brave. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, come on. Praise
everything. Let us praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise your name, Panginoon. We lift you high, Father God. Thank you for your love, Lord God. Thank you for your grace. Thank you for your unconditional love, Panginoon. True, Lord God, kung ano man, Lord God, ang pinagdadaanan namin, Lord God, ang bawat isa pong naririto, Panginoon. True, Lord God, that you will never leave us, Panginoon. You will never forsake us, Lord God. No matter how deep the ocean is, Lord God, you still remain faithful, Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness. You're so good, Lord God. So great. Let's praise Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's feel His presence. Let's give Him praise. Hallelujah. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Sing it out. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my God, will always be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are
presence of my Savior. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Hallelujah, let's give him praise. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise your name. We lift you high, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Give you praise. Let's give him praise. Sing it out, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, dakila naming Diyos. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa lugar na ito, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sambahin ka, Panginoon naming Diyos. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo na po para sa amin. Napakabuti mo. Dakila ang iyong puso, Panginoon. Hindi mo po kami pinabayaan. Hindi mo kami iniwan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos naming buhay. Sa kabila man, Panginoon, ng aming buhay dati, O Diyos, subalit, Panginoon, kami po ay inilagay mo sa pinakamainam, pinakamabuting pastulan, Panginoon. Maraming salamat. Hindi kayang pantayan, Panginoon, ang ano pa mang bagay dito sa mundo, ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Kung kaya, O Diyos, karapat dapat kang purihin, sambahin, at dakilain, Panginoon, sa lugar na ito, sapagkat Ikaw ay buhay. Ikaw ay banal na Diyos. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay makatarungan, Panginoon. Kaya hayaan mo, Diyos, na ang iyong pangalan ang siyang maitanyag. Ang iyong pangalan, Panginoon, ang aming sabihin, Panginoon, sa mga tao na aming nakakasalamuha, sapagkat, Panginoon, napakabuti mo. Maraming salamat, O Diyos. Sa araw na ito, Panginoon, ay binigay mo sa amin ang iyong mga salita na aming pag-aaralan, Panginoon. Alam po namin ito'y makapagbibigay ng patuloy na kalakasan sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming pakikibaka sa buhay namin sa mundong ito, Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil saan man kami pumaroon ay kasama ka namin. Hindi mo kami pinababayaan at hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na nagpapalakas at nagpapatatag sa aming pananampalataya. Kung kaya nga po, Panginoon, sa iyo lang ang papuri, ang pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus naming Diyos. Amen and amen. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk
my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Hallelujah. Hallelujah. Good morning po. Amen. Meron po tayong announcement. I-remind po natin, no? Yung October 11 po natin, parenting seminar. Ayan. Ayan po. Sino pong may ticket na? Pakitaas po ng kamay. May tickets na po ba kayo? Wala pa po. Amen. Lahat po ng may tickets na, yan. Hindi lang po ito pang nanay, no? Pwede rin pong tatay. Parenting po, no? Tapos po, pwede rin po yung mga lolo. Kasi yung mga anak nila, magtatrabaho. Sila po yung nag-aalaga. Pwede po, no? Pwede po silang pumunta. Mga lolo, lola. Ayan, na mayroon po tayong mga bata. Tapos po, yung mga magpaplanong mag-anak, ayan, pwede rin daw po pumunta. Excited po ba kayo? Ako excited po ako dito. Kahit na ano na po, no? Patanda na yung aking pong mga anak. Amen. Punta po tayo sa ating pong parenting seminar. Ang ganda po ng topic natin. Through the years, understanding your child's changing needs. Sa pagbabago po ng panahon, may pagbabago po sa ating mga anak. Tunghayan po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos para po sa ating pong guidance, spiritual guidance, no, for our children. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Lakas po ng amen, no? Talaga pong mabuti ang ating Panginoon. At siya'y mabuti sa lahat. Tama po ba? Amen. Mabuti siya sa iyo, mabuti siya sa kapitbahay mo, mabuti siya sa lahat ng tao. Amen. Ganyan po ang ating pong Panginoon. Last week po, napag-usapan po natin yung seasons of harvest. Sabi ko, meron po akong natanggap mula sa Panginoon na tunay po, no, ang pagbibigay. Isa pong katunayan ng harvest natin, ng pag-aani po natin, ay yung pagbibigay po. Amen. Yung pong pagkakaloob. No? Yung pong bunga na ng ating pong kung sino na tayo sa Panginoon, bunga na ng mga natanggap po natin mula sa Diyos. Isa lang po ito, no? Isa lang po itong harvest na goodness ng Panginoon na patuloy niya pong pinaparana sa bawat isa sa atin. And alam ko po ang bawat isa, no? Sa atin, patuloy po nating nakikita na ang Diyos. Nakikita na ang kabutihan ng Panginoon, ang katapatan ng Panginoon, kung sino ang Diyos, kung sino na tayo sa Kanyang harapan. Amen. Hindi na po yung mga bagay dito sa mundo na nakikita natin na nauubos. Hindi po permanente, lahat po ay temporary. But still, ang mananatili po, hindi mananatili ang mga bagay sa mundo, pero isa po ang tiyak na mananatili ang Panginoon po sa iyong buhay. Kung gaano siya kabuti, kung gaano siya katapat, kung gaano po niya tayo pinoprovide sa lahat ng bagay. Sa lahat po, no? Hindi lang material, lahat ng bagay. Pati po sa kaayusan sa ating mga pamilya, lahat. Amen. Ng mga tagumpay, ng mga dinidesire na ating mga puso, sure,
sure tayo sa ating pong Panginoon. Kasi sabi rin po ni David, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Isang sikreto lang po, manatili tayo sa Diyos. At ang Panginoon po ay siguradong mananatili siya sa atin. At kapag daw po nanatili tayo sa Diyos, ang kanyang mga salita, tayo po ay magbubunga ng sagana. Kung wala tayo sa Panginoon, hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa at walang bunga. Amen. Siyempre gusto nyo po may bunga, hindi po ba? Amen. Kaya po manatili tayo sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Salamat po o Diyos sa pagkakaloob na ito, sa bawat pagkakataon, Panginoon, na maipahayag po namin ang aming pagpupuri, ang aming pagpapasalamat sa inyo, ang kagalakan ng aming mga puso, o Diyos, na isiwalat, ihayag, Panginoon, ang aming pong natatanggap mula sa inyo, O Diyos, sa pamamagitan po ng pagbibigay. Isang katunayan, Panginoon, na kami po ay nag-aani na. At patuloy po sa inyong harapan, O Diyos, may pag-aani. Dahil mabuti ka, tapat ka, Panginoon, hindi ka po nagkukulang sa bawat isa. You provide lahat, Panginoon, na aming pong pangangailangan. Higit pa sa aming iniisip at inaasahan. Dahil ikaw po yun, Panginoon. Higit ka pa, O Diyos, sa aming iniisip, sa aming pong inaasahan, sa aming pong mga buhay. Kaya nga po, ano pang gagawin namin, kundi ang manatili sa inyo, manatili sa iyong mga salita, manatili, Panginoon, sa aming Diyos, na tunay nga po ikaw ang aming buhay. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa mga kaloob na ito. Salamat sa bawat pagpapala, sa bawat negosyo, sa bawat trabaho, Panginoon, na patuloy mo pong pinoprovide, O Diyos, ang kalakasan ng lahat, ng katalinuhan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin ka sa pangalan po na aming Panginoong Jesus. Amen. Breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise in the mountain. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Hallelujah! Ayan, a blessed morning po sa ating lahat. Ay. Okay. I-announce ulit. Ayan, so wala pong ibinigay na papel na newcomer today. Pero meron pong announcement. So the parenting seminar is also open for friends and relatives. So pwede po tayong mag-invite, no, sa mga friends natin and relatives, non-CFSM members who would like to attend the seminar. Ayan. So pwede po nating i-invite yung mga friends natin, yung mga kapatid natin na may anak na. Ayan, para magbe-benefit din po sila sa seminar na yon. So, again po, tayo pong lahat ay tumayo at i-welcome po natin ang bawat isa. Hallelujah! Praise the Lord, oh my soul, I've got to praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're the Lord of all. My praise is a weapon, it's more than sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I've got to praise the Lord. Oh, my soul.
won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I've got to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang sabi po ni Brother Randy, Madam, conclusion ka na lang. Ang sabi po ni Brother Edwin, amen ka na lang dahil napahaba ng konti yung prayer ni Ate Irene. But because the Lord is filling her heart, kaya po yung nag-uumapaw yung biyaya ng salita no, ng ating Panginoon. Before I start po, I would like to make a shout out. Happy birthday sa aking magandang anak, sa aking panganay na anak. Tinatanong po kung kanino nagmana, because I trust in the Lord, nagmana po siya sa akin. Amen. Amen. Okay, so, hallelujah. Move ko po ng konti, no? We are still in our theme for such a time as this. Pero nasa huling linggo na po tayo ng third quarter. Sabihin nga po natin, tagumpay! Tagumpay dahil nasa third quarter na po tayo ng taon at nakita natin how the Lord flourishes us in everything, lalo na po sa ating mga spiritual na kalalagayan. Amen? So for the third quarter, the seasons of life, kumbaga po sa program, ako na ang closing remarks. Okay, ayan. So, i-round up po natin, i-sum up po natin, no, yung buhay ni David, kung paano yung katotohanan ng Diyos sa kanyang salita sa lahat ng yugto, kabanata ng kanyang buhay ay ang kanyang pagkilala sa ating buhay na Diyos. So we will be talking about trusting God in every season. Tingnan po natin, no, yung buhay ni Haring David mula sa umpisa. Siguro mag-start po tayo. Hindi ko po lahat babalikan. Just to reminisce the things that happened in the life of King David from the time that he was anointed by Prophet Samuel. Sa pakikipaglaban niya kay Goliath, sa pagkakapanalo niya kay Goliath, sa pagiging matimtiman ni Haring Saul sa kanya, sa pagtugtog niya ng instrumento para kay Haring Saul. No? Hanggang po sa mga laban na kanyang ipinanalo, lahat ng mga bagay na kung saan nakita natin yung tagumpay ni David hanggang doon sa pag-interesan ni Haring Saul ang buhay niya, ang pagkamatay ng kanyang kaibigang si Jonathan, ang mga nangyari sa kanyang pamilya, no? And the restoration of our God in the life of David, isang quality po ang ipinakita ni Haring David. Yun ay ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala sa Diyos na sa anumang mangyari, sabi nga po ng song leader natin, our lives, no? Dumadaan po tayo sa lahat ng seasons. In the life of King David, through his ups and downs, high and lows, victory and failure, no? Yung kanyang comfort, even his comfort, he seek after God. Nakita din natin kung paano yung spiritual na kalalagayan niya ay hinanap pa rin niya sa Diyos. Hindi ibig sabihin na natatalo siya sa laban, he would stop trusting God. He continued to trust God. At ano po yung result nun? Nakita natin kung paano itinumpak ng Panginoon ang kanyang bawat lakad. Nakita natin kung paano binigyan ng Panginoon ng victory ang lahat ng kanyang laban. At nakita natin kung paanong si David, no, ay ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Yun po yung number one quality. No, the faith that is in David is active. Hindi lang siya naniniwala na merong Diyos. He lived and he relied on God, and that is trust.
Yun po yung pagtitiwala natin sa Diyos. Alam niyo po, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Amen? David looked at God as a big God who can do everything. Doon siya, no? Doon siya kumapit. Doon siya tumingin. Doon sa victory ipinagkaloob na ng Diyos sa kanya. Yun ay because he has a deep relationship with God at meron siyang experiential meeting with the Lord. Alam niyo po, ang isang tao, hindi natin kayang pagtiwalaan kung wala tayong malalim na relasyon sa Kanya. Tama po ba? Hindi mo pagtitiwalaan ng isang tao ngayon, isang buwan, 3 buwan mo pa lang nakilala. We trust our friends dearly dahil kilala natin sila. No, alam natin kung may topa o wala. Kilala natin kung bakit siya tahimik. Kilala natin kung sino yung maaasahan natin sa oras ng kagipitan. It's because we know them so well. And that is the very reason why David, walk in the path of the Lord. Dahil alam niya kung sino ang gumagabay sa kanya at alam na niya kung ano ang patutunguhan niya. Laging tagumpay. Yun ang buhay ni David at yun din ang buhay na ipinagkaloob sa atin nang tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus. But the question is, do we trust the Lord the way David trusted Him? Yun po yung tanong sa bawat isa sa atin. Amen? Tingnan po natin yung ibang mga men of faith who have showed their trust in the Lord. Kilala niyo po si Abraham. Abraham trusted sa promise ng Panginoon. He will be the father of many nations. He trusted the Lord even if the Lord asked for his son Isaac. Di po ba? Hiningi ng Diyos si Isaac kay Abraham, offer your son to me. No? Hindi po natin alam kung ano yung mga emotion, but one thing is for sure, sumunod si Abraham dahil kilala niya ang Diyos. He trusts the Lord. Tingnan po natin si Peter. Si Peter isang mamamalakaya. He is a farmer. When the Lord called him, Peter, you will be fisher of man. No? Mamamalakaya ng tao. Iniwan niya yung kanyang trabaho. Sumunod siya sa Panginoon without batting an eyelash. Sabi nga, no? Sumunod siya directly sa Panginoon. Paul, si Saul, kilalang-kilala po natin si Paul. After his conversion, he turned the world upside down, no? After his conversion, he preached the gospel, no, to the Romans, na kung saan nakita natin kung gaano kahirap i-preach. Yung iniwang buhay ni Saul ay napakaganda. Mayaman po siya, may pinag-aralan. But he became poor for the sake of the gospel. Dahil pinagkatiwala ni Saul ang buhay niya sa Diyos. Dahil kilala ni Saul kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. And he knows, no, that whatever will happen, nasa kamay siya ng Diyos. That he is saved. No? And then, nandyan yung centurion, not even a Christian, pero sabi niya, Panginoon, yun pong aking katiwala ay may sakit. Sabi ni Jesus, pupunta ako para gumaling siya. Hindi po, only say the word and he shall be healed. Ganon katindi yung pananampalataya at trust niya sa pananalita ng ating Panginoon. Stephen, the first martyr, Christian martyr, kahit pinagbababato na siya, no, sa kanyang kamatayan, he still prayed, Father, forgive them their sin. And sa pagbato sa kanya, habang sa kanyang kamatayan, nakakita ng vision si Stephen that the Lord is standing on the right hand of the Father. Ganon. Ganon po kalawak, ganon karubdob yung pananampalataya, yung pagtitiwala na ipinagkaloob ng ating mga men of faith. Marami pa po. Si Joseph, in a dream, hindi siya nagdalawang isip na iligtas si Mary. No? Si Mary, Mother of God. Nung ang angel ay nagpakita sa kanya, ang sabi niya, it shall be done unto me. Walang mga questions. Walang mga hindi sila nag-disapprove.
because of their relationship and faith with the Lord. Yun po yung trust natin sa Panginoon. Lord, lead me to a place where my trust is without border, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Hindi nakakahon yung trust natin. Hindi hanggang dito lang, no? Sino pa po? Peter walked on the water because of his trust in the Lord. Sabi na, Lord, lumakad ka. Lumakad si Peter kahit na bandang huli na distract siya. But, sumunod siya sa Panginoon. Now, para po mas maunawaan natin, yung faith, yung belief, and trust, magkaiba po yan. No? Faith and belief is the acknowledgement, intellectual and spiritual acknowledgement that God exists, that His words are true, and His promises never fails. Yun po yung belief natin. Saan po yung trust? Pag nag-mature na po yung belief natin, doon tayo nagkakaroon ng trust. No? Parang it is always intertwined. No? Magkadikit po sila. Yung ating belief, yan ang faith natin, yan yung root. No? Diyan lahat mag-uumpisa yung ugat ng faith natin. Kapag namunga po yan, it's what we call trust. It's because marunong na po tayong mag-obey sa ating Panginoon. No? So yung trust po, kung titingnan natin, reliance. Tayo ay nagre-rely, no? Sa characters, ability ng someone. Tayo ay nagre-rely sa ability, sa character ng ating Panginoon. So yun po yung belief and trust. Okay, so okay na po, no? Let's start. Proverbs 3. Okay? Ito po, like verse ni Madam Noy ito. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. A call for complete surrender so that the Lord can work in us, no? Ipagkatiwala po natin ang lahat sa Kanya. No, yung kaisipan natin, yung puso natin, wag po tayong manahan sa sarili nating kakayahan because we are limited. Limited po tayo. Tayo yung nakakahon, pero hindi ang Diyos. Kaya ang sabi ng Proverbs, no, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Huwag kang amanangan sa iyong sariling kakayahan. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Tingnan po natin, para nagkukwentuhan lang po tayo, no? Tingnan natin yung mga characters in the Bible na gumawa sila according to their own volition. Yung impulse nila, no? Yung inisip nila, yun yung tama, kaya gagawin ko. Unahin po natin si King Saul, si Saul. Si Saul nag-offer without waiting for Prophet Samuel, no? Hindi niya pinatay si Agag at hindi rin niya nilipol lahat ng mga livestock. At dahil doon, what happened? The Lord rejected King Saul. Nag-lean siya eh. Very excited siya. Kailangan nandun yung si prophet, di ba? Pero ginawa niya yon, sarili niyang kagustuhan. Hindi niya na inisip kung ano ba yung consequence. Basta gagawin ko to, this is good. Di ba? Hindi naman masama ang mag-offer. Amen? Hindi yun masama. But merong direction ang Panginoon. That is what we call obedience. Yung obedience ni Saul, half. Hindi siya nag-obey ng buong buo sa Panginoon. Nandun pa rin yung sarili niya. No? Tapos sino pa po? Si Lot. Lot and Abraham, di po ba maghihiwalay sila? No? Dahil dumarami na yung kanilang mga ari-arian, nag-aaway na yung kanilang mga pastol dahil sa lumalawak na hari-harian, kapampangan mo po yung kanyang wealth. So, pinapili siya, saan ba yung gusto mo? Tumingin si Lot. Maganda ang plain ng Jordan Valley. It is like, ang sabi po, it is like the garden of the Lord. Pero hindi niya tinignan na malapit siya sa Sodom at Gomorrah. So, nag-pitch in siya ng tent niya
malapit sa Sodom at Gomorrah. And alam natin na ang mga lugar na yan ay corrupt. No? Lustful. So nakita natin, nag-decide. Siguro po, lahat tayo magdi-decide pag ganyan, di ba? Talagang pipiliin mo kung alin yung maganda. Kasi yun yung sarili mo Yun yung sarili mo. Alam niyo po, ang ating mga sarili, kapag tinatrust po natin ang sarili natin, nakatingin lang tayo sa kung ano yung kayang essence ng buhay natin. Kaya nating makita, kaya nating maunawaan kung yung trust natin sa sarili natin, ang ating pagbabasihan. Limitado. No? Si Lot, yun lang yung nakita niya, hindi niya nakita yung side ng Sodom at Gomorrah. Dumating ang panahon ng winasak ng Panginoon ng Sodom at Gomorrah, Lot loses his wife. Nawala yung kanyang asawa. Isa pa po, kilala niya po yung Samson. Tangsipin yung bale. Si Samson po, saan siya natin kilala? Sa kanyang strength. Malakas siya. Pero nawala yung strength ni Samson. Bakit? Hindi siya nakinig sa sinabi ng Panginoon na hindi kayo dapat nakikisalamuha. Hindi kayo dapat pumapatol sa mga pagan women. Pero si Samson, dinefile niya yung utos ng Panginoon. He did not obey. Dahil ang strength niya, yung sarili niyang strength, nakita niya na galing sa sarili niyang lakas. Hindi niya in-acknowledge that this comes from the Lord. O ano nangyari kay Samson? Di po ba? Consecrated siya. Yung buhok niya hindi dapat nakakat. No? Nawala yung kanyang lakas. Nabulag siya. Nag-repent siya sa huli, nakita po natin kung ano yung nasayang. Yan po yung sinasabi natin, na mga bagay na kung minsan, sa sarili nating kaisipan, sa sarili nating kalakasan, we trust in ourselves. Hindi tayo nagtatrust sa Panginoon. And at the end, makikita natin that merong mga consequences na napakalaki. But the good news is, bilang mga Kristiyano, ano man yung failures natin noon, Jesus is able to restore us now. Amen? Nire-restore tayo ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Panginoon, but we have to trust in Him. So, hindi po natin dapat, alam po natin na kung minsan na ipagmamayabang natin na matalino tayo, na meron tayong kakayahan, may pinag-aralan tayo, But sabi ko nga po, these things are always limited. Bakit hindi po natin ipagkatiwala ang lahat sa Diyos? Ang Diyos natin na magmula sa simula, alam na niya kung ano ang inyong end. Ang ating Diyos na siyang gumawa, nagplano sa buhay natin, at alam natin kung saan yun patungo. It is always towards victory. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Maliit, malaking desisyon. We have to acknowledge the Lord. We have to seek after the wisdom of God. Kasi nga po, He shall direct thy path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Palagi po nating dili-diliin, saliksikin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos sa pamagitan po ng Santong Espiritu ang magbibigay ng kalinawan sa atin sa lahat ng desisyon natin sa ating buhay. And, of course, kailangan po, tinatrust natin yon, ipinagkakatiwala natin yon sa ating Panginoon. Palagi po tayo makakapag-desisyon instantly. But if you would like your decisions to be perfect and going with the will of the Lord, patuloy po nating ibigay lahat sa ating Panginoon. Kasi nga po, yung direction ng Diyos ay palaging tama. It's always straight. Walang detour. Ang direction po ng ating Panginoon is always straight. Sige po, so 2 Corinthians
But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, which raiseth the dead, who delivered us from so great a death, and doth deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. Ang sabi ng ating Panginoon, trust in the Lord and lean not on your own understanding. Not on our own understanding. Kasi yung understanding natin is very limited. Nakakahon, no? It is through the Word of God that we change our understanding. Amen? Yung salita po ng Diyos ang siyang mag-change ng understanding natin about the Lord. Kaya nakikilala po natin yung daan ng Panginoon. Kaya nakikilala natin, naiisip natin kung ano yung dapat dahil nagiging maliwanag sa atin, no? Precepts upon precepts. Nagiging maliwanag sa atin ang nais iparating sa atin ng Diyos. Dito po sa 2 Corinthians 1:9-10, no, I would like to give emphasis that we should not trust in ourselves. Sino pong sumulat nito? Si Paul, no, nung siya ay nasa Macedonia. I believe this is the 4th letter to the Corinthians. Okay? Sinasabi dito ni Paul na yung kanilang experience doon sa kanyang pagpe-preach sa Asia ay hindi ganon kadali. Talagang mahirap. We have the sentence of death in ourselves. No, pati na yung buhay nila ay nakataya na, no? Sabi po ng mga Bible scholars, it can be the sickness, it can be yung perils na pinagdaanan nila, na shipwreck siya, di ba? Oh, tapos nabite pa siya ng snake, no? Tapos po hindi tinatanggap ang gospel. Meron din pong pagtatangka sa buhay. Ito yung sitwasyon, ito yung sinasabi ni Paul, no? Pero in-acknowledge pa rin niya na hindi sa kanilang sarili siya magtitiwala because sa sitwasyon na yun, wala na siyang magagawa. He has to rely on the presence, power of our God. Amen? Yun po yung kailangan ni Paul, yung napoforge, no, sa gitna ng difficulties, sa gitna ng mga mahihirap na sitwasyon, napoforge yung pagtitiwala, patuloy na pagtitiwala ni Paul sa ating Panginoon. Dumaraan po tayo sa lahat ng sitwasyon na kung minsan, konting-konti na lang, bibigay na tayo. Pero ang tanong, kamukha po ba ng sitwasyon na dinadaanan natin? Yung sitwasyon ni Paul, malayo, minsan po muran-mupin eh. Diba? Ayaw mo na gusto mo na sa comfort zone ka, hindi ka na mag-a-attend ng GE, hindi ka na mag-a-attend ng celebration. Paul, mamatay-matay na sila, nagugutom sila, na shipwreck na sila, lahat-lahat. But ang sabi niya, that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead. Tingnan niyo po, hindi niyo po ba pagtitiwala ang Diyos na bumuhay ng patay? Sabi ni Paul, but in God which raiseth the dead, who delivered us from so great a death, and that deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. Patuloy na i-deliver sila. I-deliver si Paul kasama ng kanyang mga kasama sa anumang sitwasyon na nandoon sila. That is trusting the Lord. Amen? Trusting the Lord even in the brink of death. Pwede naman sabihin ni Paul na, nakbisa, makanini palang mag-preach word. Balik na tayo sa Corinthians. Kakain naman tayo doon. Hindi. The calling of Paul, no? Trusting the Lord in every bit ng kanyang buhay, yun ang nagbigay sa kanya ng kalakasan. Yun yung nag-deliver sa kanya. Just like Jesus, di ba? Hindi naman po naging madali para sa ating Panginoon yung kanyang ministry dito sa lupa. Di ba? Kaya nga na-lead nga po sa death niya on the cross eh. Just like Paul, no? Yung kanyang, ang pagtitiwala ni Jesus sa ating Ama, ang pagtitiwala ni Paul kay Jesus, yun po yung nagbigay ng katiwasayan, ng peace sa kanyang puso. When we trust God, we have peace in our hearts. Tama po ba? Kapag nagtiwala tayo sa Diyos,
Kayo po ba'y nalulumbay kapag nagtitiwala kayo sa Diyos? Kayo po ba'y nalulungkot kapag nagtitiwala kayo sa Diyos? O, kayo pa ba'y na-stress kapag nagtitiwala kayo sa Diyos? Nade-depress po kayo? Nagkakaroon po kayo ng anxiety? Magtiwala po tayo sa Diyos. Amen? Magtiwala po tayo sa Diyos. And the peace of God that surpasses all understanding shall guard our hearts and mind in Christ Jesus. Marami po sa buhay natin, no? Parang napakadaling sabihin ng, I trust you. Pero trust is not developed overnight, no? Trust is a result of experience and of time. Sa ating pong pagbibilang ng ating taon sa ating pagiging Kristiyano, dapat yung ating pong pagtitiwala sa Diyos ngayon ay hindi na matatawaran. Kasi every now and then, we hear the Word of God. We hear the Word of God. We hear the Word of God. No? It changes our perspective. Chine-change niya yung ating thinking, yung ating understanding. Kaya ngayon po, tingnan ninyo kung maliliit na bagay na lang, alam natin na hindi na natin dapat iniisip because the Lord has already answered it for us. Balik po ako 20 years, hindi po sa birthday ni Pilaine, no? Nung si Laurel po magkasakit, 30 days po kami sa AU. Dumating ang point ang sabi ni doctor, dalhin na natin siya sa Manila. Ang sabi ko po sa sarili ko, the God that is in Manila is the God that is in Angeles City. So hindi po kami pumunta doon. Doon nakikipag-arrange na po. No? After that po, mga ilang araw, lumabas na po kami. That is one way na masasabi natin, we trust the Lord sa buhay po natin. Sa buhay po natin ngayon, meron kayong mga unsolved problems, may mga questions na hindi masagot, may mga pagod na sa buhay, merong wala pa ring trabaho, merong wala pa ring love life, merong nag-struggle sa kanilang pag-aaral. Kapatid, hindi ka nag-iisa, nandiyan ang Diyos natin para tulungan ka. Huwag kang mabuhay sa sarili mo dahil hindi mo kakayanin. Amen? Trust in Him. No, ibigay po natin, ipagkatiwala po natin ang lahat sa Diyos. Kasi nga, ginawa mo na yung parte mo, failure pa rin, di ba? O kapag ginawa mo pa rin, ganun pa rin, hindi pa rin magbabago. Trust in the Lord. Walang nagtiwala sa Diyos na napahamak. Amen po ba? Walang nagtiwala sa Diyos na napahamak, bagkus lahat ay nagkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. That is the plan of God sa atin. Okay, sige po. Psalm. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ano po ba yung kaya nating i-commit sa ating Panginoon? Yun lang bang physical na bagay? Yung mga decisions lang po ba natin ang pwede nating i-commit sa ating Panginoon? Commit to Him all, our dreams, our aspirations, our fears, lahat-lahat, i-commit po natin sa ating Panginoon. Siya na po yung bahala. Naalala ko po yung sinabi ni Madam Noy at saka ni Pastor. Ang tao nasanay sa kanyang sarili nung mawalay siya sa Diyos. Di po ba? Kaya yung sarili niyang diskarte, ang kanyang ginagawa. Hindi na po tayo hiwalay sa Diyos. Ibinalik na po tayo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po tayo ngayon ay meron ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya maibibigay natin sa Kanya yung 101% trust. No? Ibigay po natin, wag po 50%. O sige Lord, so panda ka na kuya itang 50%. Hindi nga po. No? Yung trust natin sa Panginoon is complete surrender para gawin ng Diyos kung ano yung dapat na gawin niya sa atin. Kasi kapag, sabi nga po, spirit is spirit and flesh is flesh. Huwag niyong pagsamahin. When we put our trust in God, let Him do for us.
Siyempre po, hindi naman automatically, no? Lord, solve my problem. Tuturuan ka. Ipapaalala ng Diyos kung ano yung dapat nating gawin. Kaya nga, we rely on Him. No, we depend on Him. That is trusting the Lord. Sa maliliit na bagay, we can trust, no? O, pakisali mo na akong makanini, ne? We can trust with our families, our friends. Pero yung buhay po natin, ipagkatiwala po natin sa Diyos. Dahil ang buhay po natin ay nasa Diyos. At lahat ng parte ng buhay natin, walang inisip ang Diyos kung hindi maganda. Ano man po yung negatibong nangyayari sa buhay natin, hindi yan galing sa Diyos. Dahil walang bagay na pangit at masama ang galing sa Diyos. The good news is we have a God in whom we can trust para magkaroon ng hugis, ng patutunguhan ang buhay natin. No? Dahil our life is so precious with God. No? Bilang nga ng Panginoon yung hibla ng buhok natin, kulot man o hindi. Diba? That is how. No? Ganon kamahal ng Diyos ang tao. Ipagkatiwala po natin yung bigat ng damdamin natin sa Kanya, yung mga problemang sumisiksik sa atin. Kasi po, yung mga bagay na yan, walang ibibigay na maganda sa atin. O may ngayayat ka kapatid, may ngaslak ka mata. Ako may papatudtud. Bakit ako may papatudtud? Isipan ko yung problema. Mila ko kalaguan pong santing. Give it to the Lord. No? Hindi natin kayang solusyonan yung mga bagay-bagay. The Lord will do it for us. Sige po. So let's have Psalm. Pagkatapos po ng Psalm, eto yun no? Usually, ang ini-entrust natin sa sarili natin, yung mga bagay na pang-physical. Di ba? Ang sabi po ng Matthew 6:25-27, Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Kilala po natin yung Matthew 6:25-26-27. Wag po nating alalahanin, no? Part po ng sermon ni Jesus sa Mount yan. Ang sinasabi niya, focus not on the material things, but on the spiritual things. Tingnan nyo nga, sabi niya sa kanyang mga alagad, tingnan nyo yung mga ibon. Hindi naman nagtatanim yan. Hindi rin siya lumilikom, pero araw-araw siyang kumakain at nabubuhay. The Lord look after them. Kayo pa kaya? Tayo pa kaya? Na-create ng Panginoon sa kanyang hugis at wangis ang kanyang pababayaan. Sino na po sa inyo ang pinabayaan ng Diyos? Oh, very good. Walang sumagot. Ang ibig pong sabihin, hindi po tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. No? Lagi pong sapat ang Diyos sa araw-araw. Kung kayo po ay nagkukulang, check yourself. Baka naman hindi ka lang kontento, kaya kulang ka. Pero yung basic need mo, hindi pinagkait ng Panginoon. And, kaya po tayo nag-a-aspire na magkaroon ng higit. Sabi nga po ni Pastor, to be a blessing sa iba. Ayan, no? Yun po yung end in mind natin. We are being blessed by God to be a blessing for others. At yun po yung heart natin, yung ini-entrust natin sa Panginoon. Kung hindi i-open ng Lord ang durungawan ng langit at malunod tayo sa biyayang rumaragas ang Papa sa atin. Amen? Nakikita po natin kung gaano kasarap ang buhay ng isang Kristiyano kung tayo po ay natututong magtiwala sa Diyos. Amen. Hindi lang po, Christian na ako. You have to live it. Experiential, transformational po ang trust. Hindi lang siya sinasabi na i-experience natin. No? Masasabi natin yung faith, nandyan lang yan, can be passive.
no? Pero hindi ang trust. Ang trust is obedience. At ang obedience, ipinapakita po yan. Okay, sige po. So, let's have, ang Psalm 56, 3 and 4, what time I am afraid, I will trust in thee. In God, I will praise his word. In God, I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. Ito po ay prayer ni David. Sa gitna ng kanyang mga kalaban, what time I am afraid. No? Yun yung honesty ni David sa Panginoon. Panginoon, natatakot ako. No, hindi ko alam kung ano yung future. Mananalo ba ako? Matatalo ba ako? Honesty. Honest si David kung ano yung nararamdaman niya sa Panginoon. Parang close relationship natin sa ating pamilya, sa ating kaibigan. Nasasabi natin, even our innermost feelings sa kanila, I will trust in thee. Takot ako, Lord, pero I will trust in you. Nag-shift si David from his fear to trusting God. Hindi siya nanatili dun sa takot, pinili niya, no, na magtiwala sa Diyos. In God, I will praise His word. Sa kanyang mga salita, doon tatayo si David. David knew the word of God. In God, I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. Hindi ako natatakot sa pwedeng gawin sa akin ng tao dahil ang tiwala ko ay nasa Diyos. Yan po si David. Ganon kalalim yung relasyon niya sa Panginoon. Ganon, no? Kung paano mangusap siya sa Diyos. Ang mga bagay po dito sa mundo na nangyayari sa atin, we do not deny them. No? Ay, alayan. We do not deny. Malungkot ka nga eh. Talaga malungkot ka. We do not deny them. Pero we are changing our perspective into putting our trust in God para masolusyonan, para magkaiba yung feeling natin. Yung burden natin na napakabigat, kapag pinagkaloob natin sa Panginoon, the Lord will lighten it up for us. You see the difference of trusting in your own capacity and trusting in the Lord? Napakalawak. Hindi man po natin pwedeng i-differentiate eh. No? Diyos siya. No? Diyos siya. Wala siyang hindi magagawa. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, be not afraid, only believe. Basahin nga natin, be not afraid, only believe. Huwag kang matakot, maniwala ka lang, magtiwala ka lang, sabi nga ni Engineer at ni Brother Doy sa kanilang song, magtiwala ka lang. No, si Jairus po to, namatay ang kanyang daughter. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, maniwala ka lang. That even in death, we can put our trust in the Lord. Ganon. No, sabi ni Paul, I put my trust in God who raises the dead. Be not afraid, only believe. Alam niyo po, tayo ay natatakot kapag nagkukulang tayo ng assurance ng salita ng Panginoon. Di po ba? Pero when we know the Word of God, sinasabi niya, hindi ako magkukulang kailanman. That my Lord is my constant help in everything that will happen in my life. Pag pinagtiwalaan po natin yon, alam niyo po kasi pag nagtitiwala ka, yung faith natin, no? Sabi nga po natin, our faith and trust is interdependent. Hindi pwedeng faith ka lang, no? Nag-uugat po yung trust natin sa pangunawa kung sino ang Diyos natin. Nag-uugat yung trust natin sa relasyon natin sa Panginoon. Nag-uugat yung trust natin sa experience natin sa Panginoon. Kung wala po tayo dito sa mga bagay na ito, wala tayong experience, we do not know the Word of God, anong pagtitiwalaan mo? Wala. That's why
Palagi pong naaalala ko, nandito tayo every Sunday, hindi para matuto ng kung ano itinuturo sa school. Nandito tayo para matuto kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos. Yan pong sabi ng ating mahal na Pastor Gerard. Kaya nga po, dapat walang balik-aral dito. Na Madam Jem? Walang aral program dito. No? Walang remedial. Sabay-sabay po tayo dapat nakakaunawa sa salita ng Panginoon. Kasi every Sunday, nandyan tayo, nakikinig tayo sa GE natin. Kailangan nauunawaan natin kung ano yung itinuturo sa atin because that is for our gain. Yung salita ng Diyos, perfect na yan. No? Magiging katanggap-tanggap at nagiging buhay sa atin kapag na-understand na po natin. That's why we have to keep on understanding. We have to keep on hearing and hearing and hearing the word. Okay, sige po. Last two na ako. Trust in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Ang sabi po niya na He is the God of all ages. Yung strength, no? He is the rock. Yung pong bato, eto po, bato to, no? Bato. Naililipat nyo po ba? Malilipat nyo? Hindi. Kung ang bahay po natin ay kubo, malilipat natin. Tama. Ano po sinisimbolize ng balon? Ng bato? The strength. Yung strength, never changing, never shifting. That is the character of God. Yun ang character ng ating Panginoon. Pinagtitiwalaan natin ang isang Diyos na matatag, hindi nagbabago. Hindi nanghihina. Kaya nga po yung strength ni Paul ay galing sa Diyos. No? In our weaknesses, the strength of God is made perfect. Tama po ba? No? Kasi nga, inaalaw natin ng Diyos na manguna sa atin, sa ating mga buhay. So we have to trust in the Lord. Amen? For His everlasting strength. Kapag nag-trust po tayo sa ating Panginoon, we have peace. No? We are given strength. We are given stability. Fear is taken away from us. We are sure of the strong foundation na nasa ating Panginoon. Okay? Nagtitiwala po ba tayo sa ating Diyos? Amen. Siguro po mamaya, bago ako patapos, hindi na po kayo pabulong magtiwala sa Diyos, no? Nagtitiwala po ba tayo sa Diyos? Ayan, malakas na. Okay, sige po. Let's have, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Ano po ba yung mga bagay na hindi natin maipagkatiwala sa Diyos? Meron po ba? Meron pa po bang bagay sa buhay natin na hindi natin kayang ipagkatiwala sa Diyos? Kapatid, kung may bigatin ka at hanggang ngayon hindi mo pa rin napagkakatiwala sa Diyos, makukuba ka. Mananatili yung bigatin na yan. Kasi nga hindi kayang solusyonan sa physical na mundo. Kailangan natin ng spiritual na paggawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Be careful for nothing. No? Huwag tayo mag-isip ng ano paman. But in everything, by prayer and supplication, magpasalamat na tayo sa Diyos. I-establish na natin yung relationship natin sa Kanya. Kasi pag nagpe-pray tayo, no, yung relationship natin sa Panginoon is being established with thanksgiving. Ipagpasalamat mo na, kapatid, kung ano yung ipinagkaloob mo, kung ano yung rinelay mo sa Panginoon, because in Jesus, it is always Amen. Yes and Amen. Hallelujah. Kanina po dun sa song pa lang, naiyak na ako. Lead me where my trust is without border. Yan, no? Yung trust po natin,
lumalawak habang naintindihan natin at habang nagiging malalim tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Dumating nawa tayo sa point na kamukha ni Peter, makapaglakad tayo sa tubig. Imposible po ba? Hindi. Nothing is impossible with the Lord. So yun po yung heart natin, patuloy po natin, depende po natin sa ating Panginoon. Let your request be made known unto God. Wala po tayong dapat na iniiwan pa. Every desires of our heart, every dreams that we have, even our failures, our fear, our anxiety, lahat-lahat po ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. And sa pagkakatiwala po natin sa Diyos, ipagpasalamat na po natin. Dahil alam na po natin ang sagot ng ating Panginoon. And kapag ang isang bagay, ipinagkatiwala po natin sa Panginoon. Ito po yung hindi nabibili ng mundo. Peace. Not just calm. Ay, tara magkape ka to, mag-relax ka to. Okay? That is calm. But it's not peace. Yung peace even sa mga bagay na nakikita mong wala pang kasagutan, you are at peace with God. Dahil alam mo ang sagot ng Panginoon. No po? Yung peace na hindi talaga natin maunawaan. Wala lang. Basta nararamdaman. Nakuha niyo po ako, nararamdaman niyo yun. Nararamdaman lang po natin yun. Na kahit na ano pang nangyayari, we are at peace. Because our Lord is in our hearts. At siya mismo ang nag-i-embrace sa atin, nagsasabi sa atin, anak, mahal kita, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Lahat ng pangangailangan mo, ibinigay ko na, just trust me. Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. Which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Let's focus our mind on the finished work of Christ. Tapos na po. Yung blueprint natin, tapos na. Kaya po sinasabi ni Pastor, tagumpay. Kasi yun naman po talaga, tagumpay. At habang nakikita mo na parang hindi ba yata tagumpay, trust the Lord. Tagumpay talaga yan. Amen, Pastor? Yung tagumpay, hindi na lang natin sinashout yan. It is now a part of who we are in Christ. No? Kaya nga po, pag sinabi natin yung tagumpay, may conviction. No? May conviction. Yun ay inaari mo ng totoo sa buhay mo. Yan ay mangyayari at mangyayari dahil yan ang sinabi ng salita ng Diyos. Yun ang nagpapatunay that the Holy Spirit lives in us. Amen? Sige po, last one na tayo. Jesus said unto her, said, I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Ito po yung pag-uusap ni Jesus Christ at ni Martha. Alam po natin yung story ng John, di ba? Namatay si Lazarus na kaibigan ng ating Panginoon, mahal na kaibigan ng ating Panginoon, na kapatid ni Mary at ni Martha. Ayan. O, ngayon alam niyo na po na magkakapatid sila. Okay, magkakapatid sila. No. Si Lazarus, noong pong magkasakit siya, nakarating na yung balita kay Jesus. Pero na-delay siya ng pagdating. Dumating siya 4 na araw nang patay si Lazarus. Ang sabi ni Martha, Panginoon, nangangamoy na po siya. Sabi niya. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanya, I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Ang sinasabi niya, kung naniniwala ka, kahit na ang pagbuhay sa patay ay makikita mo, you will see the glory of God. And Jesus Christ shouted, Lazarus, lumabas ka. Lo and behold, lumabas si Lazarus na 4 na araw ng patay. Would you not give your trust to the God who raises the dead? Amen? Hindi mo ba pagkakatiwalaan ang isang Diyos na bumubuhay ng patay? Amen, na Pastor? Pagkatiwalaan po natin siya because our Lord is limitless. Wala siyang boundary. Even our minds could not think of what the Lord can do for us.
Kaya wag na po tayong manangan sa sarili nating kakayahan. May mga diskarte tayo. Yes. Pero yung diskarte na yan, ilakip ninyo sa salita ng Diyos and everything will fall into places. Makikita nyo yung glory ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Be it simple, be it small, be it big. All the decisions. Nabubuhay na po tayo bilang mga Kristiyano sa paggabay ng Diyos. Wag na po nating hayaan ng yung ating mga sarili ay mamuhay dahil yun po ay magpapahirap lang sa atin, magdi-delay lang sa atin doon sa victory, doon sa ibinigay na ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. No, we thank the Lord for the understanding that we have. We thank the Lord for all the talents that we have. We thank the Lord for all the benefits that we have from Him. But we thank the Lord more because He is our God. No, ipinagpapasalamat po natin na ang Diyos natin ay hindi lumilimita sa atin, na ang Diyos natin ay dumidinig sa ating mga panalangin, ang Diyos natin ay sumasagot sa ating mga katanungan, ang Diyos natin ay nagpapagaling sa atin, ang Diyos natin ay nagpapaayos ng ating mga buhay, ang Diyos natin ay umaayos ng ating mga relasyon. Siya po ang Diyos na dapat nating pagkatiwalaan. In every season of our lives, be it we are happy, trust in the Lord. If we are sad, trust in the Lord. If we are at fear, trust in the Lord. If we are on decision-making, trust in the Lord. And He shall direct our path. Yun ang nais ng Panginoon, complete surrender, so that God can move mightily without hindrance sa buhay natin because we have given it unto Him. Amen? So, ulitin ko po, tayo po ba ay nagtitiwala sa Diyos? Amen. Ulitin ko po, nagtitiwala po ba kayo sa Diyos? Amen. All right. So, yun po, no? Kapag hindi pa po tayo nagtiwala sa Diyos, call nyo na po yun, no? The Lord would always do mighty works in us. So, pwede po ba yung ating mga music ministry? Yung chorus na lang. Yung chorus na lang. Amen. Hallelujah. Habang pong we are going to sing para sa Panginoon, alalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos. Alalahanin po natin ang mga araw, oras, panahon na ipinagkatiwala natin, inilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating saloobin, ang lahat ng ating bigatin, ang lahat ng kung ano man ang nasa atin. Dahil ang Diyos laging nariyan para sagutin tayo, para ibigay sa atin kung ano yung nararapat. Our faith is alive when we trust our God. Our faith is alive when we see obedience because we are trusting God. Kaya nga po sa buhay namin, Panginoon, salamat po sa inyong paggabay. Salamat po na kayo, Panginoon, ang aming Diyos na hindi nagbabago. Laging nariyan, matatag. At sa amin po, Panginoon, lahat, O Diyos, ay naipagkaloob mo na. Salamat po, patuloy po na sa aming mga buhay, Ikaw ang aming hahanapin upang ibigay ang patuloy mo po naming pagtitiwala, O Diyos. Salamat po, lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Amen. Hallelujah. Ano po ang sinasabi sa Exodus chapter 15 verse 26? I am the Lord who heals you. Kagaya po ng ating
napag-aralan ngayon, kagaya po ng mensahe ng ating Panginoon, ano po ang nagagawa ng ating pagtitiwala sa ating Diyos. Sa kasalukuyan po, no, kung makikita po natin, if God before, noon, ay nagpagaling, alam ko po na naniniwala tayo na hanggang sa kasalukuyan, yan po ang ating nararanasan. Amen po ba? At sa mundong ito, makikita po natin, may standard ang pagpapagaling. No? At selective ang mga protocol sa pagpapagaling. Ang mga paraan, selective. Kapag, syempre po alam natin, ang nagpapagaling sa mundong ito, isa, may doktor, meron tayong ospital, may mga gamot, pero selective ang mga yan. No? Kung pag-uusapan natin, kung paano siya selective, mahaba pong usapin yan. Pero isa lang po yung gusto kong bigyan natin ng focus dito. No? Ang Diyos pantay-pantay ang kanyang pagmamahal sa tao. No? Pare-pareho ang binigay po niya. Pare-pareho po yung ginrant niya sa atin na kagalingan. Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, muli siyang nabuhay. Mula sa kamatayan tayo nabuhay. Mula sa karamdaman, tayo ay nagkaroon ng kagalingan. At hindi selective ang Panginoon. Sa mundong ito, pag wala kang pambili ng gamot, di ka makakainom ng gamot, at kadalasan, ang mindsetting di ka gagaling. Kung hindi ka nakapunta sa espesyalista o sa doktor na nararapat doon sa sakit mo, hindi rin makakamtan ang tunay na kagalingan kung wala kang pagbayad sa doktor. Ganon din sa ospital. Yes, may mga general hospitals, may mga hospital na pang ano lang, no, yung walang pera, pero hindi tayo kayang i-accommodate. Ibig sabihin, selective siya when it comes to number. Pero merong hindi selective. Ito ang ating Panginoon. Ang Panginoon na pinagmulan ng tunay na kagalingan. Siya ang ating kagalingan. Ano man ang karamdaman, physical, emotional, at spiritual. Sa spiritual, pinagaling niya tayo kasi pinatawad tayo sa ating kasalanan. Emotional, marami ngayong tao ang may sakit sa emosyon. Stress. Ano pa yung mga tawag-tawag ngayon dyan na hindi tawag noon? No? Anxieties. At may level pa. Sa physical, matitindi na rin ang mga sakit ngayon. At hindi tayo excuse dyan. Dahil nandyan tayong nabubuhay sa mundong ito na maraming factors. Pero protected tayo ng ating Panginoon. Siya ang tunay na kagalingan. Siya ang tunay na proteksyon. Kaya nga, sa umagang ito, yan ang essence ng kanyang mensahe. Trust Him. Magtiwala po tayo sa Kanya. Hindi tayo magtitiwala. Walang masama sa doktor. Walang masama sa gamot. Pero ang mga yan ay galing pa rin sa ating Panginoon. Ang Diyos ang tunay na kagalingan. Kaya wala kang pera, hindi ka gagaling. No, gagaling ka. Sapagkat may Diyos ka. Ang Diyos mo ang siyang nagpapagaling. Ang Diyos mo ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Siya ang nagre-restore. Siya ang nagbabind ng broken-hearted. Siya po. Kaya nga, trust Him all the times. In all season, trust Him. Sabi nga ni Pastora Lorna. Sa Kanya lang tayo magtitiwala at wala nang iba. At sigurado ang panalo. Sigurado ang tagumpay. Ngayon, kung meron man tayong mga karamdaman ngayon na, no? Ang ating pagtitiwala, ang lubusan ng ating pagtitiwala ay ibigay natin ito sa ating Panginoon. Sabihin natin sa Kanya. No? Tayo po ang anak niya, mahal niya tayo. At sigurado po, ang kagalingan ay nandyan na. Enjoy na natin. Tanggapin natin. No? Ng buong puso, bukas ang kalooban, bukas ang ating mga puso at kaisipan. Tayo po ay pumikit at manalangin. You are, Lord, our Jehovah Rapha, ang nagpagaling na Panginoon. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kasama doon, package doon ng kagalingan, O Diyos.
Sa mundong ito, Panginoon, hindi kami pwedeng magdepende. Every time there is failure, every time there is disappointment. Pero sa inyo, O Diyos, na labis na nagmamahal sa amin, na gumawa sa amin, at naniniwala kami, we are your special creation. We are your masterpiece. Amen. Everything is perfect in us, Panginoon. Perfect body, Panginoon, ang binigay mo sa amin. We would not entertain ng mga sakit na yan sapagkat hindi mo nais yan sa amin. Amen, amen. Ang nais mo ay malusog na pangangatawan. Ang nais mo ay kagalingan. Ang nais mo, Panginoon, ay payapang puso, Panginoon. Nagagalak na puso, O Diyos. Kaya ito ang i-entertain at paniniwalaan namin sa aming mga buhay. Kayo ang aming Diyos na nagbigay nito at e-enjoyin namin ito, Panginoon. We will not be disturbed by other factors, the difficulties, what is sin in this world, Panginoon. Bagkos ang mata namin ay po-focus Yes, namin Lord. sa inyo. Ang puso namin ay tutuon namin sa inyo pagkat walang lugi sa inyo, O Diyos. Panalo kami sa inyo, Panginoon. Tagumpay ang lahat sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, magtitiwala kami. Pag-aaralan pa namin ang iyong masalita, makikinig pa kami, Panginoon, upang ang pagtitiwala namin sa inyo ay maging buo, maging matatag, maging solid, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa opportunity. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong buhay. Kung kaya kami ngayon ay may buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, kaya ang aming puso ngayon ay nagpapasalamat, itinataas ka namin, dinideclare namin, Panginoon, ang lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Salamat, O Diyos. Salamat po. Tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat. Oh, hallelujah, Jesus. We praise you, O Lord. We thank you for all the things that you have done in our lives. Thank you for love. Thank you for the protection. Thank you for the healthy body. Thank you for the long life, O Lord. Thank you, Father God. At ito po ay aming dalangin at na may kalakip na pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Hello, Test Mike. Ayan, maraming salamat po, Madam Jem. At din, maraming salamat, Madam Ronas, at sa pamilya niya. So, punin pa noon. Amen? Hallelujah. Tulay nga po na nakarapat tapos siyang pagtiruan sa ating mabuhay. Sabi sa Isaiah 26 verse 4, pagtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating batong kalungan magpakailanman. So si Isaiah, sabi niya sa mga taga-Israel, pagtiwala kayo sa Panginoon. So, ni-encourage niya ang basang Israel na magtiwala sa Diyos. Bakit sila magtitiwala sa Panginoon? Dito po sabi niya, dahil siya ang batong kalungan. Siya ang bato na sabi ni Brunura, patag siya at di siya nababago. Stable siya at andoon natiyak ka makapagkakatiwala sa Panginoon. At sabi din sa verse 1, 2, 3, pinapakilala ni Isaiah kung bakit sila magtitiwala sa Panginoon. Ako saan, sa verse 1, na sila ang mga Israel ay magtiwala sa Panginoon dahil ang Panginoon ang siya ng binakatatakan sa lungsod. Iyan mo lang, isabari ko na lang. No, nagbigay ng katatagan sa lungsod at sila, ang Panginoon ang siya naligtas sa bansang Israel. Yan ang Panginoon ng bansang Israel. Kaya magtiwala kayo sa Panginoon. Dahil siya ang siyang naligtas at siya ang nagbigay ng katatagan sa inyong lungsod, sa ating lungsod. Verse 2, sabi niya, buksan ang mga pintuang lungsod. Ang simbolo ng buksan dito ay ang presensya ng Diyos, ang blessing po naman, ay nasa bansang Israel. Binuksan ng Diyos para ang kanyang presensya at ang kanyang blessing sa bansa ng bansang Israel. Kaya magtiwala kayo sa Panginoon. Dahil siya ang nagbigay ng blessing at ang presensya ng Diyos ay sumasala. Paano? Verse 3,
nagbibigay siya ng lubos na kapayapaan. At lagi natin itong isipin, kaya naman, dahil nagtitiwala sila sa Diyos. Kaya, magtiwala ka sa Diyos dahil siya ay nagbigay ng lubos na kapayapaan. Kaya nasabi ni Lord sa kanyang introduction, magtitiwala ka lang sa isang bagay, sa isang tao, dahil kilala mo siya. Kaya patuloy natin kilala ni Panginoon sa ating buhay, sa pagitan ng salita ng Diyos, sa pagitan ng pagkinig ng salita ng Diyos, by reading and by hearing. Pagkakatin natin, ay unti-unti, magkikilala natin Panginoon sa ating mga buhay, at tunay nga po, nalubos siyang pagkakatiwala mo dahil kilala mo siya sa iyong buhay. Dahil siya'y alam mo at bigyan ng panahon o oras, kaya ikaw ay nandoon ang katatagan mo, katulad ni Jesus, kasi batong kanlungan, batag ang buhay mo, ano man nangyayari sa buhay, andun yung kapalbam. Sabi niya sa awit 9:10, sabi mo, sa inyo, nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo. Dahil hindi nyo tinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. So, sino po yung nagtitiwala? Ano? Sino yung nagtitiwala? Ang nakakilala sa Kanya. So, pagkakatiwala man lamang ang Diyos kung kilala mo siya. Hindi mo siya pwedeng pakitiwalaan kapag siya hindi mo kilala. Kaya kapag kilala mo sa tao, kilala mo ang bagay ay pagkakatiwala mo. Ang ating wheelchair, na pagkakatiwala ko, dahil kilala mo ito, patagag siya. Kaya po, kapag ito hindi patag, hindi mo pagkakatiwala, hindi ko ipagkakatiwala ang aking sarili ito, sa wheelchair, no? Dahil kilala ko ang wheelchair, no? Ito yung matatag. Kaya po, kapag kilala natin po, no? Magkakatiwala mo sa buhay. Kaya mabigay tayo ng panahon at oras, matuloy na makilala ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen po ba? Praise God. At alam nyo, si David, napagtakupan niya si Goliath dahil po nagtiwala sa Diyos. Hindi siya nagtiwala sa kanyang skills. Hindi siya nagtiwala sa kanyang kakayahan. Pero yung mga taong nasa paligid niya, mga warrior, mga sundalo, mayroon po kakayahan. Sila po yung natakot. Bakit? Kasi po, tinignan nila ang kung ano kakayahan nila. Tiwala sila na kaya ko nang maglumawan, kaya ko nang magdilima. Kasi sila po yung naging sundalo. Kaya, subalit, kapag ikaw nagtiwala sa iyong sarili, meron po nagagawa, pero ligiging limitado. Pagdating ng Goliath, sana kakayahan ay wala nang magagawa. So may magagawa po kakayahan, may magagawa po ang ating mga katinuan. Pero kapag doon ka lang nag-relay, tunay nga po magiging limitado. Kaya si David, hindi siya lamang nagtiwala sa kanyang kakayahan, kundi higit siya nagtiwala sa Panginoon. Kaya kahit si Goliath pa ay walang kwenta sa niya dahil nagtitiwala sa Diyos. Kung alam niya kung sino siya, Panginoon sa kanyang buhay, na mayroong covenant, mayroong tipan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po, napaglabanan sa David at hindi pa niya napagtakumayan si David, si Goliath, pero sabi niya, puputo lang kita ng ulo. Puputo lang kita ng ulo. Wala naman sandata. Pero, nagtitiwala sa Diyos. Dahil alam niya na siya po ay magtatagumpay dahil sa kanyang Panginoon, nakilala niya sa iyong buhay. Kaya si David, patuloy siyang nanagumpay at siya po patuloy na nagtiwala na siya po ay gagamitin ng Panginoon. Alam niyo, si David, masasabi po natin na si David ay naging hari na hindi mo siya karapat-dapat maging hari. Ang karapat-dapat hari ay si Jonathan.
Kaya po, sa Israel, ay naghari ay si Isbuset, ay isang anak ni Saul. Kaya po, dahil may karapatan si Isbuset na maging hari. Pero si David, isa po siyang shepherd. Pero dahil sa pagtitiwala sa Panginoon, siya po ay naging hari. At sabihan na po siya, bilang hari, marami siyang mga challenges sa kanyang buhay. Maraming mga umadlang sa kanyang pagiging hari. At nandiyan na po si Saul. So, Saul ay nandoon. Nandoon ang kabutihan ng Diyos, nandoon ang kanyang pagpala sa Diyos sa Saul. Pero dahil reject niya Saul, hindi siya nakinig, hindi niya in-acknowledge si Saul, ang Panginoon sa kanyang buhay, kaya po siya napamak. Hindi dahil kay Jesus, sa Diyos, kaya napamak si Saul, kundi dahil sa kanyang pasya. Mas tinuring niya ang kanyang sarili na pagtiwala sa kanyang sarili kesa sa Diyos, na-acknowledge, kilalanin ang Panginoon sa kanyang buhay. Mas nagtiwala siya sa kanyang sarili kesa sa Panginoon. Kaya po, ganun nangyari kay Saul. Pero si David po ay nagtiwala sa Panginoon at alam nyo, kaya po nangyari ito sa kanyang buhay dahil siya po ay kilala niya ang kanyang Panginoon. Kaya nagtitiwala siya sa Panginoon sa kanyang buhay. David po ay tunay nga po na siya po ay isang shepherd at marami siyang naging challenge sa kanyang buhay. Kung tingnan mo, para atang hindi maganda ang aking pinili sa pagiging pastol ko. Nandun ako, payapa. Ang ang mga usa lang ang aking kalaban. At ako'y nag-worship pa na, payapa, komportable. Pero po alam nyo, hindi yan pinili David. Basta nagtiwala sa Panginoon, hindi sa kanyang comfort zone, kundi siya nagtiwala sa Panginoon, siya yung buhay. Sa kasabila ng may pagkakataon na si David na patay sa Saul, hindi niya ginawa. Dahil nagtitiwala sa Panginoon, dahil kilala niya, so na siya ay pinili ng Diyos maging hari. Kaya ginala niya ni David si Saul. Kaya po, hindi niya ginalaw ito. Kaya nandoon ang pagtitiwala ni David sa Panginoon na alam niya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya hindi po siya naratilo sa comfort zone. Katulad din Peter, nabagit po ni Padamlura, si Peter po ay nasuong niya ang bagyo, ang hangin at ang alon. Pero yung mga ibang alagad na nandun sa bangka, komportable. Wala silang alon, wala silang malakas na hangin na naranasan. Nandun sila sa comfort zone lang. Pero, hindi sila naranasan kung paano naranasan ni Peter ang Panginoon. At ganoon din, si David, ang mga paligid niya, hindi nila naranasan kung ano o naranasan din. Kasi sila po ay natila doon sa kalang comfort zone, mas nagtiwala sa kalang sarili, nagtiwala sa kalang kalagayan. Kaya yung mga lagad na nasa bangka, wala silang problema. Wala silang alon. No? Pero hindi natin alam kung ano ang nararamdaman nila sa palabas ng bangka. Kita natin, walang problema. Pero sa loob, nandun ang kasayangan. No? Na kung saan, they miss the mark. They miss the master plan of God in their life. Kaya patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon, sa ating Diyos, na kung saan po, unaway po tayo mag-obey sa Kanya. Huwag tayong matakot, huwag tayong huwag tayong madalang isip, kundi magtiwala lagi sa ating Panginoon, sa ating mga buhay, araw-araw. Ano po ba? Kaya po, tayo po'y patuloy na niniwala
ng Panginoon ay tagumpay sa atin. Kaya po, nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya masasabi natin, araw-araw, oras-oras, minuto, tagumpay! 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 Hallelujah! Palakpan po natin pa ng natin tumayo. Okay, Lord, salamat po sa umaga ito. Salamat po ko sa iyong ginamit sa Binurona at ulit sa kanyang pamilya. Salamat po sa iyong mensahe na ginawa sa amin, ginawad sa amin sa umaga ito. Tuloy nga po, karapat dapat ng patiulam. Ikaw ang ligtas, ikaw ang nagbigay ng katatagan sa buhay namin. Ikaw po, Panginoon, ang nagbigay ng pagpala at ang presensya ay sumasa amin at kanyang kapayapaan, ang perfect peace, Panginoon, ay sumasa amin. Kaya Lord, manatili ang aming isip sa iyo at hindi sa bagay-bagay sa mundo ito. Kaya puri ka, pasalamatan ka, Panginoon, sa mga ito. Sa lama na nakaspirito sa ito, only all say, Amen and Amen. And then po, see you next